Inaprobad na sa Joint Committee level ang resolusyong sumusuporta sa amnesty proclamations ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagpasalamat naman si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa mainit na suporta rito ng mga mambabatas. May ulat si Melales Moras. House Concurrent Resolutions numbered 19, 20, 21, and 22 are hereby adopted and the corresponding committee reports are hereby approved. Lusot na sa House Committees on Justice and National Defense and Security ang 4 na concurrent resolutions na naglalayong pagtibayin ang mga inilabas na proklamasyon kamakailan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa pagbibigay ng amnestiya para sa ilang rebelding grupo sa bansa. Sa ilalim ng batas, kailangan kasi ng concurrence ng Kongreso bago ito maipatupad. Sa joint hearing, isa-isang naghayag ng suporta para sa amnestiya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang mga mambabatas, mapa-majority man o minority bloc. Napaka-importante po na binibigyan natin ng pagkakataon dahil may mga kanya-kanyang reasons ito at ang mahalaga po dito ay may paraan ng ating gobyerno para malunasan ang mga pagkakaroon natin ng mga konflikto. Sa panig ng administrasyon, tiniyak nilang may nakahanda na silang komprehensibong plano sa bawat aspeto ng panibagong buhay ng mga rebelde. Government has a very concrete and comprehensive preparation for the transformation and normalization of our combatants, their families, and the communities. Basically, we have a transformation roadmap and normalization process for the MILF and the MNLF. In fact, also we have also very successful template for the RPA-ABB. Maging ang iba't ibang issue sa amnestiya, isa-isa ring sinagot sa pagdinig. How do we ensure that granting of amnesty may not be abused? Proclamation, Your Honors, specifically states that any grantee of previous amnesty proclamations will be disqualified from applying under the current proclamations. Under the current proclamation. Yes, sir. So, ibig sabihin, pag nag-grantan po kayo ng proclamation at nag-amnesty at bumalik ho kayo doon sa yung dating so you're not eligible na. Yes, sir. Okay, at least klaro yon. Sa isang panayam, abot-abot ang pasalamat ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. sa ipinakitang suporta ng Joint Committee sa peace initiatives ng administrasyon. Umaasa siyang bago magpasko, may ipapasa sa 2 kapulungan ng Kongreso ang mga resolusyon para magsilbing regalo sa mga benepisyaryo. Ang next nito ay ipapasa ito sa Senate for the concurrence of the Senate. Once nagkaroon na tayo ng tinatawag ng concurrence of both the Senate at the Congress, magsisimula na po tayo ng implementation. Kahapon, muling naghayag ng buong suporta sa mga inisyatibong pangkapayapaan ng Presidente si House Speaker Martin Romualdez. Ganito rin ang nilalaman ng sama-samang pahayag ng political party leaders ng Kamara. We support 100% our President's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. And that is what we all want, especially during the Christmas season. Melales Moras para sa Bayan.